2016 to 2022 was a time when Rodrigo Duterte was the president. The years of the so-called war on drugs, the bloodiest years in our Philippine history. The streets we once walked to serve food and offer baths have been turned into streets of bloodbaths. Uy, gago nga Flavie Villanueva. Flavie Villanueva nga gago nga adiktos. Galit ka kita dahil gong ang bilat sing iloy mo kasi. Iilan sa mga sakristan nga ginapang tsupa mong bilat sing iloy ka. Sabi dyan o, sa mga kasama mo, nga mga alpot nga mga madre kag ang mga asistant mo nga nagakuha sang kwarta. Sa simbahan, iilan sa mga sakristan kag mga kabataan nga ginapang tsupa mo kag mga ginaboulevard mo of the broken dreams. Ang mga nataysi, hindi si Tatay Digong ang nataysi sa kanila. Hagago ka? It was not Tatay Digong who killed them. It was their doings. It was the deeds ang kanilang ginawa na pagrunner, pag-adiktos, bilat sing iloy nga pagbinta ng mga syabo. Ang kalakaranis ang gagonis according sa aking spy, according sa aking reporter. Mahilig ka mag-adapt, bilat sing iloy mo sa mga street children. 14, 15, 16, 17 years old. Inaalagaan mo da sa kumbinto. Pwe! What is your fucking obligation? The state and the fucking church, they need to be separated. That is the universal rule of thumb. Wala ka pakialam kung paano palakarin ni Digong ang kanyang Pilipinas. Ang pakialaman mo kung paano masalbar ang mga bilat sing iloy nga kaluluwa sa mga tao nga katulad mo. You speak about Pontius Pilate nga nagpanghinaw sang kamot. You are the example of Pontius Pilate. Gago, galit na galit ka sa matanda dahil lilinis. Ang Pilipinas, what did you do? The whole time that drugs was very rampant in the Philippines. What programs did you have in mind? Na para wala ma-rape na 7 years old, 5 years old, tigulang di puta gurang na 90 years old na lula. Hay na hay ang kanyang apuging gulot ang kanyang noo, kapitbahay namin sa Iloilo. Pagkatapos utod siyang ulo, ya kinuha sa kanyang apo nga hay sa drug 10 araw walang tulog. Hinagi siya doon bilat sing iloy sa babuyan, sa mga nagabintas ang mga baboy. All this time that you've been oppressed, what kind of catechist did you teach the children not to be involved with drugs? And at the same time, not to be involved with fucking sexual activities? You promoted different things ang mga sakristan mo. You told them, this is according to those people who fucking knows you in and out. And even you confessed straight from the horse's mouth that you were indeed a drug user, isn't it? And the reason why you took up being a priest, why is that? Ano nga? Para ma-cleanse ang iyong personal, ang iyong karakter. Dahil marami kang ginago, marami kang ginahasa, marami ka rin minulis siya. Bago ka nagluhod-luhod kay Jesus Christ. Di puta ka, you teach about not to be judgmental. You teach about who are we to judge a person's sins. Before you try, nasitain mo ang dumi sa mukha ni Tatay Digong, kunin mo muna ang dumi sa iyong mukha.